Hello guys, good evening. So yun guys, medyo malalim na yung gabi pero hirap pa rin ako makatulog. Gawa nga ng naiisip ko yung problema ko guys. So nakakahiya mang aminin guys, isa ako sa mga na-scam ng DigiCars Auto Trading. So pinasok ko sa system ng DigiCars Auto Trading guys, yung yung Ninja 1000 SX ko. So nangyari ito last year nung November 2023. So before ko ilabas yung motor ko guys, may nakausap kasi akong ahente ng DigiCars. Actually yan guys, pinsan pa ng tropa. Tapos yun, nag-offer siya sa akin about sa system ng DigiCars. So ang mangyayari kasi yung system kasi nila guys, magda-down ka sa kanila ng 30%, tapos magbibigay ka ng monthly amortization sa kanila na mas mababa. Then yung original na monthly amortization ng unit mo, sila ang magpabayad. So kumbaga parang in-advance mo lang yung pera mo guys. Parang binigay mo sa kanila tapos sila na magbibigay ng monthly niya. Ganun. Parang in-advance mo nga lang yung monthly mo. So ang nangyari doon guys, ang mali ko naman, nagtiwala kasi ako agad kay DigiCars. So sabihin na lang nating nagpakatanga ako. Yan, malamang may mga taong tatawanan tayo dito guys dahil nga na-scam tayo. Pero pero yung DigiCars kasi guys, mukhang legit. Kasi nga yung mga clients ng ahente na yon, hindi naman siya basta-basta mga kliyente. So mayroong mga architects, may engineers, may lawyer, may judge pa nga eh. Tapos may doctors, may police, may sundalo. So hindi naman basta-basta yung mga yung mga kliyente ng ahente na yan. So inisip ko, okay kumuha sa system nila kasi nga magiging mababa yung monthly ko. So nangyari niyan, nung November nilabas ko yung motor ko guys. So ang presyo pala ng motor ko, yung Ninja 1000 ko ay 718,000 pesos. So nilabas ko yun sa Kawasaki guys. Pero financing siya. So pina-finance ko siya sa sa Sumisho. Then nag-down ako ng 20% ng SRP ng motor ko sa dealer. So ang 20% ay 143,000. So yan yung binigay ko sa dealer. Tapos nung nailabas ko na yung motor ko guys, hiningan ako ni DigiCars ng 30%, which is 215,400. So yan yung nabigay ko guys kay DigiCars, 215,400 ang nabigay ko kay DigiCars Auto Trading. Tapos maliban sa 215,400, magbibigay ako kay DigiCars ng 5,000 plus monthly. Yan. Then si DigiCars naman, babayaran niya yung monthly amortization ko na 21,000 plus. So sa guys, sa first 2 months, okay si DigiCars, advance yung payment niya. December and January, advance pa yung payment niya. Pero nung February, medyo na-delay si DigiCars ng payment sa motor ko. Tapos nung March, doon na nagkaroon ng problema. So nagbigay ako kay DigiCars ng 5,000, yun yung monthly na binabayaran ko sa kanya. Nagbigay ako ng 5,000 sa kanya. Pero itong si DigiCars, hindi pa rin nahuhulugan yung yung motor ko. Hindi niya pa rin nabibigay yung 21,000 mahigit na monthly amortization ng motor ko. So hanggang ngayon guys, ganun pa rin.
ang nangyayari, hindi niya pa rin talaga nababayaran. So ang problema ko ngayon guys, napakabigat para sa akin nung 21,000 na monthly amortization para sa motor ko. Kasi nga yung pera ko guys napunta kay DigiCars. So yung perang yun, galing pa yan sa pinagbentahan ko ng motor ng kuya ko. So nangyari kasi dati guys, yung big bike ng kuya ko na namatay, actually death anniversary niya na bukas. So binenta ko yung binenta ko yung motor niya, give up ko yun para mabili ko lang yung Ninja 1000. So yung pinagbentahan ko guys, yun yung binigay ko kay DigiCars, pero lang parang nawala lang na parang bula. So medyo masakit talaga para sa akin na-scam ni DigiCars dahil nga mahalaga sa akin yung motor na yon, yung binenta ko. Tapos parang mawawala lang sa wala. Ang problema pa ngayon guys, yung yung motor ko ngayon na Ninja 1000 SX. Magto 2 months ko na siyang hindi nababayaran dahil nga masyado siyang mabigat. So sira yung cash flow namin dahil dyan sa DigiCars na yan. Dati kasi 5,000 lang binabayaran ko biglang naging 21,000. So napakabigat para sa amin na na bayaran yung 21,000. So ang advice ko na lang guys, para sa mga kagaya kong naloko ng DigiCars, mag-file na kayo guys sa NBI para at least medyo gumaan yung loob natin. At least meron tayong ginawa. Hindi yung kumbaga parang hahayaan na lang natin sila. Medyo mas mabigat sa damdamin yung ganun At least i-report natin, mabagal man ang justice system sa Pinas, pero at least may nagawa tayo. So ako guys, actually nung pa lang yan, nung April or May, ni-report ko na yan si DigiCars. Nag-file na ako ng sa NBI. So medyo mabagal yung usad, pero at least umuusad. So yun lang sa mga sa mga kagaya kong naloko, tatagan lang natin yung loob natin. So sa mga sa mga hindi naman na loko ng DigiCars, please wag nyo naman kaming pagtawanan kasi nga naloko na nga kami tapos pagtatawanan nyo pa, di ba? So yun lang, hanggang dito na lang guys. Thank you.